42-year-old Jennifer Talbot was intercepted at the gate in the Philippines as she was about to board the plane back to the USA. What happened next is shocking. Ang mga airport ay isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang lugar sa mundo na may mga security checkpoint na dinisenyo upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at crew. Ngunit sa kabila ng mga mahigpit na patakaran at proseso, hindi may kakailan na may mga kakaibang bagay na natutuklasan ng airport security sa mga bagahe at personal na gamit ng mga pasahero. Mula sa mga nakakagulat na kontraband hanggang sa mga hindi inaasahang bagay na tila walang kaugnayan sa paglalakbay, ang mga natuklasang ito ay minsan nakakatuwa, minsan nakakabahala, at minsan ay mahirap paniwalaan. Kaya naman sa video na ito, ating pag-uusapan ang 20 pinakamalupit at pinakanakakatawang bagay na natagpuan ng airport security sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mga bagay na parang makikita mo lang sa pelikula, ngunit tunay na nahuli ito sa mga paliparan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Cane swords. Ang cane swords ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan ng airport security na isang walking cane na may nakatagong espada sa loob. Isa sa mga kilalang insidente ng pagkakahuli nito ay noong 2013 sa Washington Dulles International Airport na kung saan ang isang 80 years old na pasahero ang dumaan sa security na may tungkod na naglalaman ng nakatagong espada. Hindi umano alam ng pasahero na may espada ang kanyang cane at ginagamit niya ito bilang ordinaryong tungkod sa paglalakad. Samantala, isang katulad na insidente rin ang nangyari noong 2019 sa George Bush Intercontinental Airport sa Houston, Texas, na kung saan isa ring pasahero ang nahulihan ng cane sword. Bagamat ang mga may-ari ng mga tungkod ay madalas nagsasabi na wala silang kaalaman sa espada sa loob, mahigpit na ipinagbabawal ang mga ito sa mga paliparan dahil sa kanilang potensyal na maging armas. Dahil dito maaari itong kumpiskahin ng mga security authorities at maaaring magresulta sa legal action, lalo na kung mapapatunayang sinadya ang pagtatago ng ganitong armas. Number 2. An inert 120mm tank round. Ang inert 120mm tank round ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan ng airport security, partikular na sa Indianapolis International Airport noong 2012. Ang bala na karaniwang ginagamit sa mga tangke ng militar ay nadiskubre sa bagahe ng isang sundalong naglalakbay patungong Houston, Texas. Bagamat inert o walang pampasabog, ito ay nagdulot ng alarma dahil sa laki at anyo nito. Ang pasahero na umuwi mula sa deployment ay nagdala ng bala bilang souvenir mula sa kanyang misyon, ngunit hindi niya alam na ipinagbabawal ang pagdadala nito sa mga commercial flights. Nang dumaan sa X-ray scanner ng TSA, agad itong napansin at nagdulot ng temporary delay. Bagamat walang intensyon ng pasahero na magdala ng aktibong armas, kinumpiska pa rin ito ng mga security officers. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahigpit na pagsunod sa mga regulasyon ng seguridad sa paliparan, lalo na sa pagdadala ng mga potensyal na mapanganib na bagay, kahit pa ito ay hindi na aktibo. Number 3. A lipstick gun and concealed credit card knife. Ang lipstick gun at concealed credit card knife ay dalawa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan ng airport security. Ang lipstick gun ay isang maliit na armas na mukhang karaniwang lipstick, ngunit may kakayahang magpaputok ng bala na natuklasan noong 2012 sa Burlington International Airport sa Vermont, USA, sa bagahe ng isang babaeng nagsabing hindi niya alam na ipinagbabawal ito. Ang armas na ito ay kilala bilang kiss of death na ginamit ng mga espiya noong Cold War. Samantala, ang concealed credit card knife ay isang kutsilyo na kasing laki ng credit card at madaling maitago sa wallet ay natagpuan naman noong 2016 sa Salt Lake City International Airport sa Utah. Nakita ito na nasa pitaka ng isang lalaking nagsabing nakalimutan niyang dala niya ito. Bagamat walang intensyon ang mga nahulihan na gamitin ng mga ito, ang parehong armas ay itinuturing na seryosong banta at mahigpit na ipinagbabawal sa mga eroplano. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita ng halaga ng mahigpit na airport security upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Number 4.
Snakes and Turtles in Hosiery. Ang insidente ng Snakes and Turtles in Hosiery ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na bagay na natagpuan ng airport security na naganap noong 2011 sa Miami International Airport. Ang isang pasahero ay nahuli matapos subukang ipuslit ang 7 ahas at 3 turtle sa loob ng kanyang bagahe na lahat ay nakasilid sa pantyhose. Nang dumaan ang kanyang bagahe sa X-ray scanner, napansin ng mga opisyal ng Transportation Security Administration o TSA ang kakaibang paggalaw sa loob ng bagahe, kaya agad nilang binuksan ito. Ang mga hayop ay tinangkang itago sa pantyhose at inilagay sa mga sapatos at damit na kung saan makikita rito ang matinding pagsisikap na iwasan ang pagkakahuli. Ang pasahero, na kilala bilang wildlife smuggler, ay may layunin na ibenta ang mga ito sa black market sa Brazil. Ang ganitong uri ng wildlife trafficking ay labag sa Endangered Species Act, kaya't kinumpiska ng mga opisyal ang mga hayop at ang pasahero ay inaresto. Ang insidenteng ito ay nagpamalas ng pangangailangan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paliparan upang malabanan ang illegal na trading ng mga endangered species. Number 5. 3 pounds of cocaine stuffed in meat noong December 2012 sa George Bush Intercontinental Airport sa Houston, Texas. Nadiskubre ng mga opisyal ng US Customs and Border Protection o CBP ang 3 pounds ng cocaine na itinago sa loob ng mga piraso ng karne. Ang insidenteng naganap ay dahil sa isang lalaking pasahero mula sa Colombia ang dumaan sa routine inspection ng airport security. Gamit ang X-ray, napansin ng mga opisyal na may kakaibang laman ang dala niyang karne. Kaya agad nila itong ininspect at natuklasang napuno ito ng cocaine. Itinahi ng mga smugglers ang cocaine sa loob ng mga piraso ng karne sa pag-asang hindi ito matutuklasan ng autoridad. Ang naturang lalaki ay kaagad na inaresto at kinasuhan ng pagpupuslit ng ilegal na droga. Dahil sa insidenteng ito, lalo pang pinaigting ng CBP ang kanilang mga hakbang laban sa drug smuggling, lalo na sa mga lugar na may matinding aktibidad ng droga tulad ng Colombia. Ang ganitong kakaibang pamamaraan ng pagpupuslit ng droga ay naging isa sa mga pinakakapansin-pansing na huli ng airport security. Number 6. 2 cans of propane. Noong November 2012 sa Chicago O'Hare International Airport, natuklasan ng mga opisyal ng Transportation Security Administration ang 2 lata ng propane sa bagahe ng isang lalaking pasahero. Ang propane na isang highly flammable gas ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga commercial flights dahil sa panganib ng pagsabog o sunog. Samantala, nahuli ito nang dumaan sa X-ray scanner at agad itong ininspect ng mga autoridad. Ayon sa pasahero, dadalhin sana niya ang propane para sa camping o outdoor activities, ngunit hindi niya alam na ipinagbabawal ito. Bagamat walang masamang intensyon ng pasahero, ang kanyang aksyon ay nagdulot ng matinding alarma sa airport security. Dahil doon hindi siya pinayagang magpatuloy sa kanyang flight hanggat hindi niya aalisin ang mga lata ng propane sa kanyang bagahe. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa publiko na maging maingat at alamin ang mga regulasyon ng TSA tungkol sa pagdadala ng mga delikadong materyal upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon. Number 7. Human skull. Noong July 2013 sa Fort Lauderdale Hollywood International Airport sa Florida, natuklasan ng mga opisyal ng Transportation Security Administration ang mga bahagi ng human skull sa loob ng mga clay pots na dala ng 3 pasaherong nagmula sa Cuba. Ang mga kaldero na binili nila bilang mga souvenirs o religious items ay dumaan sa X-ray scanning at doon natuklasan ang mga human remains. Ayon sa mga pasahero, wala silang ideya na ang laman ng kanilang mga dala ay bahagi ng bungo ng tao at sinabing binili nila ang mga ito para sa dekorasyon o religious ceremony. Ang mga human skulls ay pinaniniwalaang nauugnay sa relihiyosong ritual ng Santeria na isang Afro-Cuban religion na gumagamit ng human remains sa kanilang seremonya. Bagamat walang ebidensyang nagpapakita ng illegal na aktibidad, ininspect ng mga autoridad ang insidente. Number 8. A bird on the body. Noong November 2011 sa Los Angeles International Airport o LAX, ang isang babaeng pasahero mula sa Asia ang nahuli ng Transportation Security Administration na nagtangkang ipuslit ang isang ibon na nakatago sa kanyang katawan. Natuklasan ito nang dumaan siya sa full body scanner kung saan napansin ng mga opisyal ang kahina-hinalang bagay na nakabalot sa loob ng kanyang damit. Ang ibon ay mahigpit na nakabalot sa tela na parang belt
at nakatago sa ilalim ng kanyang kasuotan. Ayon sa mga ulat, tila sinusubukan niyang ipuslit ang ibon bilang alagang hayop, ngunit wala siyang tamang dokumento o permission upang dalhin ito sa United States. Dahil sa seryosong paglabag sa mga batas ukol sa wildlife trafficking, siya ay naharap sa mga posibleng parusa, kabilang ang multa at pagkakulong. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahigpitan ng mga regulasyon sa pagdadala ng mga hayop at ang panganib ng paglaganap ng sakit, pati na rin ang panganib sa ecosystem ng mga wildlife species. Number 9. Battle of Seahorses. Noong 2012, isang kakaibang insidente ang naganap sa Bangkok Suvarnabhumi Airport sa Thailand, na kung saan isang lalaking Chinese mula Hong Kong ang nahulihan ng bote na puno ng mga seahorses sa kanyang bagahe. Ang mga seahorses ay kinuha mula sa dagat at itinuturing na endangered species at illegal na binebenta para sa iba't ibang gamit tulad ng tradisyonal na gamot, souvenirs at cosmetics. Nahuli ang lalaki ng mga airport security gamit ang kanilang mga X-ray machines at scanners. Samantala, ang seahorses ay nasa ilalim ng proteksyon ng International Wildlife Agreement na CITES o Convention on International Trade in Endangered Species na nagbabawal sa pagkuha, pagbebenta o pag-export ng mga ito ng walang tamang dokumento. Itinuturing ang Hong Kong bilang isa sa mga sentro ng illegal na wildlife trade. Ang pagkumpiska sa mga seahorses ay nagpapakita ng kahalagahan ng airport security sa pagpigil sa wildlife trafficking dahil ito ay nagpapalala ng panganib sa marine ecosystems at endangered species tulad ng seahorses. Number 10. Swiss Army Style iPhone Case. Ang Swiss Army Style iPhone Case ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na nahuli ng airport security sa Sydney Airport sa Australia. Isang Australianong lalaki ang nahulihan ng case na ito sa kanyang carry-on luggage na may mga nakatagong blades at metal tools, katulad ng mga matatagpuan sa isang Swiss Army knife. Ang case, na mukhang isang ordinaryong phone accessory, ay may retractable knife at iba pang kagamitan na agad na kinumpiska ng mga airport security matapos makita sa X-ray scanner. Dahil sa mahigpit na international regulations laban sa pagdadala ng matulis o delikadong bagay sa mga flights, itinuturing itong banta sa kaligtasan ng mga pasahero at crew. Bagamat hindi malinaw kung ang intensyon ng pasahero ay mapanganib o hindi niya alam na bawal ito, isinuko niya ang case at pinayagang magpatuloy sa kanyang flight. Number 11. A 5-month-old Egyptian baby. Noong 2012 sa Sharjah International Airport sa United Arab Emirates, isang 5 buwang gulang na Egyptian baby ang natagpuan sa loob ng luggage ng kanyang mga magulang. Ito ang isang insidente na itinuturing na isa sa pinakakakaibang nahanap ng mga airport security. Sinubukan ng mag-asawang Egyptian na ismagel ang kanilang anak dahil walang kaukulang visa ang sanggol para makapasok sa UAE. Dahil sa desperasyon, itinago nila ang bata sa loob ng hand carry bag at sinubukang dumaan sa airport security. Nang dumaan sa X-ray scanner, nagulat ang mga opisyal nang makita ang silhouette ng sanggol sa loob ng bagahe. Agad na inaksyonan ng mga autoridad ang sitwasyon at bagamat buhay at walang malubhang pinsala ang bata, dinala ito sa mas ligtas na kalagayan. Ang mga magulang naman ay hinuli para sa investigasyon na posibleng humarap sa mga kaso ng child endangerment at paglabag sa mga immigration law. Number 12, a tiger cub. Noong 2010 sa Bangkok Suvarnabhumi Airport sa Thailand, isang kakaibang insidente ang naganap nang mahuli ng airport security ang isang tiger cub na itinago sa loob ng maleta ng isang 40 years old na babaeng Thai na papuntang Iran. Itinago niya ang tiger cub kasama ng mga stuffed toys upang subukang malinlang ang mga autoridad, ngunit natuklasan ito sa X-ray scanner dahil sa kakaibang hugis at galaw nito. Ang tiger cub na tinatayang nasa 2 buwan gulang pa lamang ay tila nilagyan ng pampatulog para hindi gumalaw habang nasa bagahe. Agad naman na inaresto ang babae at naharap sa mga kaso ng illegal wildlife trafficking na isang malaking kaso sa Southeast Asia. Samantala, ang mga tigre ay kabilang sa mga endangered species at protektado ng Convention on International Trade in Endangered Species, kaya't ang insidente ay nagbigay diin sa patuloy na pangyayari ng wildlife trafficking sa mga hayop tulad ng tigre. Ang cub ay nailigtas at nailagay sa pangangalaga ng Wildlife Conservation Office ng Thailand habang ang babae ay maaaring humarap sa mabigat na parusa dahil sa krimen. Number 13, a dead body. Noong April 2010 sa Liverpool John Lennon Airport sa UK, ang 2 kababaihan na sina Geeta Jarrett
at ang kanyang anak na si Anke Anusik ay nahuli na nagpuslit ng patay na katawan ng 91 years old na si Kurt Willie Jarrant na asawa ni Gita. Ang bangkay ay nakaupo sa wheelchair at itinangkang dalhin sa isang flight patungong Germany. Habang sinasabi ng dalawa na inakala nilang natutulog lamang ang matanda, napansin ng airport security na walang galaw ang lalaki at natuklas ang patay na ito bago pa man makarating sa airport. Ayon sa mga kababaihan, nais lamang nilang dalhin ang bangkay pabalik sa Germany para sa libing. Ngunit hindi sila nagdala ng anumang dokumento tulad ng death certificate na kinakailangan para sa tamang pagtransport ng isang bangkay. At sinabi rin nilang mataas ang gastusin para sa paglipat ng bangkay. Bagamat walang intensyon na gumawa ng illegal na aktibidad, ang insidente ay nagpakita ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso ng paglilipat ng mga bangkay na kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan ng ibang pasahero at ng crew ng eroplano. Number 14, a lobster. Noong July 2017, ang isang 20 pounds na lobster ang natuklasan sa Boston Logan International Airport sa Massachusetts na isa sa mga pinakakakaibang bagay na nakita ng airport security. Ang lobster ay nakita sa isang cooler na bahagi ng checked luggage ng isang pasahero nang dumaan ito sa karaniwang X-ray screening. Ayon sa Transportation Security Administration, walang iligal sa pagdadala ng lobster basta ito ay maayos na nakapackage at sumusunod sa mga patakaran ng transportasyon ng buhay na hayop. Sa kabila ng kalakihan at bigat ng lobster, pinayagan itong sumakay kasama ng may-ari nito matapos tiyakin na maayos ang pagkabalot nito. Ibinahagi ng TSA sa social media ang larawan ng malaking lobster na nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga tao dahil sa hindi pangkaraniwang laki ng hayop. Samantala, legal ang pagdadala ng seafood sa bagahe sa United States kaya't wala silang nakitang dahilan upang harangin ito basta't ligtas ang pagkakaimpake at walang banta sa kaligtasan ng mga pasahero o ng flight mismo. Number 15. Dead birds. Noong January 2020 sa Washington Dulles International Airport, natagpuan ng mga opisyal ng airport security ang 5 patay na ibon sa bagahe ng isang pasaherong dumating mula sa China. Ang mga ibon na nakabalot sa malinaw na plastic bag ay nadiskubre habang dumadaan sa inspeksyon ng US Customs and Border Protection o CBP. Ayon sa CBP, dinala ang mga patay na ibon bilang bahagi ng tradisyonal na gamot ng China. Ngunit ipinagbabawal ang pagpasok ng mga ito sa United States dahil sa panganib na dala ng sakit tulad ng avian influenza o bird flu. Sa panahong iyon, naging mas mahigpit ang mga regulasyon dahil sa outbreak ng COVID-19. Kaya't mas maingat ang pagsusuri sa mga bagahe mula sa mga bansang may kasalukuyang outbreak. Dahil walang tamang dokumentasyon at mataas ang panganib ng sakit, agad kinumpiska at sinunog ang mga ibon alinsunod sa mga regulasyon ng USDA at Fish and Wildlife Service. Ang insidenteng ito ay naging halimbawa ng mga kakaibang bagay na naharang ng airport security sa gitna ng pandaigdigang pandemya. Number 16, 35 songbirds stuffed inside a curler. Noong December 2021, isang lalaking mamamayan mula sa Guyana ang nahuli sa John F. Kennedy International Airport sa New York na may dalang 35 na buhay na songbirds na siniksik sa loob ng mga hair curlers. Sinubukan niyang ipuslit ang mga ibon papuntang United States dahil sa mataas na halaga ng mga ito sa black market, lalo na sa mga contest sa pag-awit ng ibon na sikat sa ilang komunidad. Ang mga ibon ay iligal na ginagamit sa mga singing competitions kung saan hinuhusgahan ang kanilang kakayahan sa pag-awit at ang mga ibon na may magandang tinig ay maaaring makapagbigay ng malaking pera sa mga nagmamay-ari nito. Dahil dito ang lalaki ay inaresto at ang mga ibon ay kinumpiska. Ang insidenteng ito ay isa sa mga pinakasikat na kaso ng pagpupuslit ng mga buhay na hayop sa loob ng airport at naging halimbawa ito ng kahalagahan ng seguridad upang maiwasan ang illegal na trading ng mga hayop na maaring magdulot ng pinsala sa kalikasan at magdala ng mga sakit. Number 17. An 8-year-old stuffed in a suitcase. Noong March 2015, isang 8 years old na batang lalaki na kinilalang si Adu Owatara mula sa Ivory Coast ang natagpuan sa loob ng isang maleta sa border checkpoint ng Ceuta na isang Spanish enclave sa Morocco. Dahil isang 19 years old na babae ang sinubukang ipuslit ang bata gamit ang maliit na maleta. Ngunit nadiskubre ito ng mga autoridad matapos dumaan sa X-ray machine. Ang bata ay nakayuko at siniksik sa loob ng maleta na kung saan makikita ang desperadong pagtatangka na makapasok ng iligal sa Spain. Ngunit kalaunan, nalaman na ang ama ng bata na si Ali Owatara ay nasa Ceuta
at naghihintay na makasama ang kanyang anak matapos makakuha ng permit na manatili sa Spain. Subalit sa halip na dumaan sa tamang proseso, sinubukan nilang ipuslit ang bata na isang malinaw na paglabag sa batas. Samantala, inaresto ang babaeng Moroccan at inimbestigahan ng ama ng bata. Sa kabila ng insidente, kalaunan ay pinagsama rin ng mag-ama matapos maayos ang kanilang dokumento na isang paglalarawan ng desperasyon ng mga immigrants na galing sa ibang bansa at naghahanap ng mas magandang kinabukasan sa Europe. Number 18. Money inside a food. Noong 2021 sa El Dorado International Airport sa Bogota, Colombia, isang pasahero ang nagtangkang magpuslit ng malaking halaga ng pera sa pamamagitan ng pagtatago nito sa loob ng mga tradisyonal na pagkain tulad ng tamales. Ang lalaki na patungo sa Madrid, Spain ay nagdala ng mga pagkain na puno ng salapi upang hindi ito matukoy ng mga awtoridad. Gayunpaman nadiskubre ito ng airport security matapos dumaan sa x-ray machine kung saan nakita ang kakaibang hugis at nilalaman ng mga pagkain. Ang malaking halaga ng pera ay hindi idineklara na nagdulot ng paglabag sa customs laws at anti-money laundering regulations. Ang ganitong malikhaing pamamaraan ng pagpupuslit ay isa sa mga paraan ng smugglers na iwasan ng mga awtoridad, lalo na sa mga bansa tulad ng Colombia na kilala sa drug trafficking at black market activities. Gayunpaman, inaresto ang lalaki at kinumpiska ang pera habang iniimbestigahan ang kanyang posibleng koneksyon sa mga illegal na aktibidad. Number 19. 15 bags filled with live tropical fish inside the skirt of a woman. Noong 2005 sa Melbourne Airport, Australia, isang babae ang nahulihan ng 15 plastic bags na puno ng mga buhay na tropical fish na nakatago sa ilalim ng kanyang palda. Ang kakaibang insidenteng ito ay natuklasan ng mapansin ng mga airport security ang hindi pangkaraniwang kilos at tunog mula sa kanyang suot. Nang siyasatin, nakita na ang mga bag na may tubig ay maingat na nakakabit sa ilalim ng kanyang damit na tila isang pagtatangka na ipuslit ang mga isda marahil para sa pagbebenta o koleksyon. Ang mga tropical fish na may mataas na halaga sa merkado ng aquarium enthusiasts ay sikat na kinukuha ng mga smugglers dahil sa kanilang presyo. Sa Australia, mahigpit ang mga batas sa pagpasok ng mga hayop, lalo na't ang mga species na ito ay maaring maging invasive o magdala ng mga sakit sa local ecology. Number 20. 10 human eyeballs were found floating in a glass jar. Noong 2007, isang kakaibang insidente ang naganap sa St. Petersburg Airport, Florida nang matagpuan ng airport security ang 10 human eyeballs na lumulutang sa loob ng isang glass jar. Natuklasan ito ng mga tauhan ng TSA sa routine x-ray screening ng bagahe ng isang pasahero na agad nagdulot ng pagkabahala dahil sa hindi pangkaraniwang laman ng garapon. Nang siyasatin, napag-alamang ang mga eyeballs ay inilaan para sa medical research, ngunit ang pasahero ay walang tamang dokumentasyon para sa pagdadala ng ganitong uri ng medical material. Bagamat walang masamang intensyon ng pasahero, kinumpiska ang mga eyeballs dahil sa kakulangan ng legal clearance. Ang insidenteng ito ay itinuturing na isa sa craziest things found by airport security dahil sa hindi inaasahang makikita ang human eyeballs sa isang garapon na bihira at nakakagulat makita sa isang airport. Nagbigay diin rin ito sa kahalagahan ng tamang pagdadala ng mga medikal na specimen upang maiwasan ang ganitong uri ng delay at controversy.